Sa pagbabalik ng One Piece Chapter 1151, nagpapatuloy pa rin at higit pang lumalala ang kaguluhang nagaganap sa bayan ng Elbaf. Patuloy din ang pagtaas ng bilang ng mga giants na nagtatransform bilang halimaw dahil na rin sa kapangyarihan ni Imu na Domi Reverse. Samantalang ang mga halimaw na nagmumula sa takot ng mga batang Elbaf giants ay patuloy din sa paglitaw na nagdudulot ng takot sa buong kaharian ng Elbaf. Lahat ng iyan ay ating pag-uusapan para na naman sa isang walang kapararakang paralysis ng inyong master. Ngunit bago tayo magsimula, ay siguraduhin nakasubscribe ka na sa aking YouTube channel at Facebook page para everybody happy. Magsisimula ang kabanata sa pagpapakita ni Imu ng tunay niyang kapangyarihan, ang kakayahan na hindi lang basta kontrolin ang isang individual kundi ang kapangyarihan nitong baguhin ang realidad sa isang malawakang kalamidad. Ang pagbabago sa pagkatao ng mga giants ay maituturing din na isang halimbawa na lahat ng mahawakan ni Imu ay malalagay sa panganib o pagkasira, gaya ng nangyari sa mga leaders ng Elbaf na simbolo ng lakas at karangalan, ay nagmistulang kasangkapan ng panganib at katatakutan. Parang reverse hand of Midas kung ating isipin. Kung lahat ng mahawakan ni Midas ay nagiging gold, ang lahat naman ng mahawakan ni Imu ay nagiging instrument of destruction. Sa nagaganap na kaguluhan, makikita rin natin ang hybrid form ni Kilingam, na may wangis ng isang tao, na may mga matutulis na ngipin at pang-ibabang bahagi ng katawan ng kabayo na parang petrang kabayo. Parang hybrid yata ito ni Katakuri at ni Noshjuro. Wala lang may masabi lang naman. Mayroon din itong hawak na isang tambuli, o ang Galahorn, na ayon sa Norse mythology, ay ginagamit sa pagsignal ng panganib at syempre ang panimula ng Ragnarok. Ngunit sa eksenang ito ginamit ni Kilingam ang naturang Galahorn para gisingin ang mga natalong mga nightmares. Hawak-hawak din ito ang kanyang trident. Aaminin ko, ang wangis na ito ni Kilingam ay cool sa aking paningin. Ewan ko lang sa inyong mga gamaw kayo. Ang revelation na ito ay nagpapahiwatig tungkol sa kung anong kapangyarihan mayroon si Imu. Ipinapakita nito na hindi lang basta pagsanib sa isang nilalang ang kayang gawin ni Imu bagkus kaya rin itong palitan ang kanilang pisikal na kaanyuan ayon sa paggagamitan nito. Ang nakakatakot na hitsura ni Kilingam ay nagsasabi rin na ang bawat nilalang na nagtransform dahil sa kapangyarihan ni Imu ay mawawala sa kanilang mga sarili at magiging sunod-sunuran na lang sa utos ng ni Imu. Parang naging blind following na pala ang nangyari sa One Piece, may kulto na rin. Sana naman sa oras na matalo si Imu o manak-out man lang siya ay babalik din sa dati ang lahat ng naapektuhan ng kapangyarihan ni Imu. Kagaya ng nangyari sa mga taong na-convert ni Sugar sa Dressrosa arc. Sa ibang kaganapan naman, ginamit ni Chopper ang kanyang guard point para iligtas si Gyaban mula sa panganib. Hindi lang ito nagpapamalas ng patuloy na improvement sa katauhan ni Chopper bilang isang mahalagang bahagi ng Straw Hats, ito rin ay nagpapakita ng namumuong relasyon sa pagitan ng Straw Hats at ng dating miyembro ng Pirate King. Kung sa bagay hindi naman talaga malayong mangyari ito, dahil naging kakampi rin ng Straw Hats si Dark King Rayleigh na kanang kamay ni Roger. Nagpamalas din ang patuloy ng pagmaster ni Luffy ng kanyang observation, haki nang maramdaman nito na nasa panganib ang kanyang emergency food na si Chopper at Gyaban na nasa malayong lugar mula sa kanyang kinatatayuan. Sa eksenang ito masasaksihan natin ang patuloy na pag-evolve ng mga abilidad ni Luffy, lalong-lalo na ang kakayahan na makadetect ng presensya mula sa malayong lugar. Nagaya ng ipinamalas ni Shanks laban kay Green Bull sa Wano Kingdom at ni Gyaban nang maramdaman nito ang presensya ng God's Knights. Ang pag-improve ng ability na ito ni Luffy ay tiyak na malaking tulong para magtagpo muli ang mga Straw Hat crew na sa ngayon tila kalat-kalat ng piyesa ng chess sa board. Dahil dito madali niyang matutunton ang kinalalagyan ni Nanami at ni Frankie. Ang patuloy ng pagtaas ng antas ng kapangyarihan na ito ni Luffy ay magiging malaking bahagi para sa kanyang pangarap na maging Pirate King. Muli rin nagkaroon ng interaksyon sa pagitan ni Loki at ni Mosa. Tumawag si Mosa sa huling pagkakataon para magpasalamat sa isang bagay na ginawa ni Loki para sa kanya. Nangangahulugan ba ito na kahit na nakakulong si Loki at tinawag na The Accursed Price ay patuloy pa rin siya sa paggawa ng paraan para labanan ang anumang panganib mayroon sa Elbaf? Aba teka, lalong tumataas na naman ang pogi points nitong si Loki ah. Ang paghingi na pasalamat ni Mosa kay Loki ay tila nangangahulugan din na gumawa ang Giant Prince ng isang malaking bagay o isang malaking sakripisyo para labanan ang ginagawang pananakop ni Imu. Hindi lang basta phone pal ang naging karakter ni Mosa sa arc na ito, binigyan niya ng company si Loki sa kanyang pagkakakulong sa Dark Realm. Nagdeklara din si Loki na kakailanganan ng Straw Hat ang kanyang kapangyarihan para labanan ang panganib na nagaganap sa Elbaf. Nangangahulugan din ito na kung anumang bagay ang ginawa ni Loki para kay Mosa ay simula lamang ng kanyang pagiging bahagi sa magaganap na digmaan. Mukhang magagamit na ni Kilingam ang kanyang Galahorn sa pagkakataong ito. Napag-alaman na rin ang grupo ni Luffy na si Gyaban ay si Scopper Gaban ng Roger Pirates.
Ang reunion na ito nagsilbing patunay na si Luffy ay may direktang koneksyon sa Roger Pirates, isang malakas na kaalyansa laban kay Imu at ang revelasyon sa kung anong lakas ang taglay ni Gyaban. Isa ba iton passing of torch? Sa tingin ko isa ito sa bahagi ng passing of torch. Ang unang bahagi ng passing of torch ay noong ibigay ni Shanks ang Straw Hat kay Luffy. Ang pangalawang bahagi ay ang pagiging master ni Rayleigh kay Luffy at ang final stage ng passing of torch ay pagiging ally ni Gyaban kay Luffy laban kay Imu. Malay natin baka isa na namang sacrificial lamb itong si Gyaban. Usong-uso naman ito sa One Piece. Sa kabila ng kanyang kritikal na kondisyon, si Gyaban ay nagwika na siya ang pangalawang pinakamalakas na miyembro ng Roger Pirates, bilang pangontra sa sinabi ng isang giant na siya ang pangatlo. Parang Zoro at Sanji rin pala ang relasyon ng dalawang kamay ni Roger. Hinihintay kong mag-react si Zoro dito, subalit pinalampas na lang niya siguro. Ang pinakatampok sa kabanatang ito ay ang pagpapamalas ni Imu ng napakatinding Conqueror's Haki attack sa buong Elbaf. Ang pagpapakita ng kapangyarihang ito ay nagbigay ng gulat factor sa lahat ng mga nakasaksi ng kapangyarihan ni Imu. Sa unang pagkakataon nasaksihan natin ang kakayahan ni Imu sa pakikipaglaban at nagpatunay na si Imu ay isang nilalang na may kapangyarihang hindi pa kailanman nakikita sa One Piece. Ang Conqueror's Haki ni Imu na kayang sakupin ang buong Elbaf, na bayan ng mga higante, imagine nyo na lang kung gaano iyon kalaki, ngunit nagawa pa rin ni Imu na maramdaman ang kanyang haki sa buong Elbaf. Nangangahulugan lang na nasa ibang level na ang kapangyarihan ni Imu laban sa mga nakita na nating mga kapangyarihan kagaya ng kay Shanks. Sa oras na naramdaman ni Luffy ang nakakahilakbot na haki na nagmula kay Imu, nagwika si Luffy na naiintindihan na niya ang kung anuman ang nangyayari. Dahil sa mga pangyayaring ito nag-level up na naman ang karakter ni Luffy at nagsimula na niyang maintindihan ang tunay na panganib hindi lang ng kanyang mga kasamahan kundi ng pati na ng buong mundo. Hindi lang ito basta matalo nila ang kalaban sa Elbaf ay okay na, move on na sa pagiging Pirate King si Luffy. Marahil na intindihan na ni Luffy na ang kasalukuyang panganib ay hindi lang basta panganib sa Elbaf kundi dito na rin nakasalalay ang kakahinatnan ng mundo. This fight will determine the future of the world ika nga sa kawikang English. Teka parang in-Ingles ko lang din naman. Sa pagtatapos ng kabanata, ang lahat ay naghanda na para labanan si Imu bilang panimula na pinakamahalagang labanan sa buong One Piece, ang simula ng Ragnarok. Ang eksenang ito ang nagtulak sa mga karakter na nagmula pa sa ibang henerasyon na may iba't ibang kwento na nakaunawa sa panganib na dala ni Imu at nagsama-sama para labanan ang panganib na ito. Ito na ang tinatawag kong Allied Powers. Parang World War II lang hindi ba mga gamaw? Talagang kapanapanabik na ang mga susunod na kabanata, kaya walang bibitaw hanggang sa susunod na walwalan. Katol pa.